po ay tatalakay ng isang bagay na hindi ko naman po pang Christmas. No? But I know na kailangan natin lahat. At alam ko, ito ay nilagay ng Panginoon sa araw ito para sa atin. Ang title po ng ating teksto ngayon ay The Mark of a Christian. Ano ba sa palagay nyo ang tatak ng isang Kristiyano? Encourager. Po. Encourager. Ang bawat mga Kristiyano, tayo po lahat ay nilagay ng Diyos ito para maging encourager. No? At tunay na naniniwala ko na lahat tayo ay may layunin dito. Kaya tingnan po natin ating teksto. Buksan natin sa Hebrew 3:13. Yung International Version. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Yan po ang text natin. Ba't mga kapatid, alam po ninyo, dalawang version po itong kinuha ko, pero mas na-encourage ko sa isa, sa century, contemporary English version. You must encourage one another each day, and you must keep on while there is still a time that can be called today. You don't know then. If you don't, then sin may befool some of you and make you stubborn. Hallelujah. Tayo po muna yung quote manalangin. Aming Diyos, sumit po Panginoon ay nagpapasalamat siya sa araw na to. Tunay Panginoon na Ikaw o Diyos ang may akda ng araw na to upang kami o Lord ay pumuri sa mga sayo. At tunay po Panginoon na naniniwala kami ng araw na ito ginawa upang pagbulay-bulayan pa namin ang salita o Diyos. Ako naniniwala Panginoon sa araw na to ang pag-aaralan namin ng Diyos ay titibo sa aming puso at ito po Panginoon ay magiging isang encouragement para sa amin. Alam ko Panginoon na ginagamit ko lang ang iyong lingkod Panginoon para sa mga gawain ito. Purihin ka Panginoon sa araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na po. Alam po natin na ang buhay ay mahirap. Life is hard, life is unfair, life is challenging. Alam po ba natin na busy-busy si Satan sa mga panahon ito? Busy-busy siya na encourage ng mga tao. Alam niya na ang tao kapag ka na-encourage, ito ay magiging isang hadlang sa kanila. Tunay Panginoon, ang tunay nga ng Panginoon ay gumagawa ng paraan upang tayo ay ma-encourage sa atong bagay. Ano nga ba ibig sabihin ng encouragement? Encouragement means to add courage to. So, dinadagdagan natin ang tapang ng tao kapag ka ini-encourage natin siya. At kapag ka ini-encourage natin isang tao, it only means na binibigyan natin siya ng lakas ng loob upang mapaglabanan ano namang bagay na nasa kanya, na ginagawa niya. Ngayon, to encourage a person, isang bagay po yun na ninanakaw natin ang kanyang tapang. Ano po? Ninanakaw natin ang kanyang tapang. At kapag ninanakaw natin ang tapang ng isang tao, ito po ay lalong nalulupaypay. Ito ay lalong nangihina at lalong walang magagawa. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tayong lahat ay nandito, tayong lahat ay kumikilos dito, tayong lahat ay ginagamit ng Panginoon para maging encouragement sa bawat isa. At alam natin na kailangan natin ang bawat isa. Sabihin natin sa katabi natin, kailangan kita kapatid. Kailangan kita kapatid dahil pag wala ka, walang magiging kalakasan ako sa buhay. Diba? Tunay yun mga kapatid na kailangan natin ang bawat isa. At walang tao nabubuhay na sa sarili lang niya. At ang Kristiyano na nabubuhay sa sarili lang niya. Amen. Di ba? Kailangan natin ang bawat isa. Kaya nga mga kapatid, bilang mga Kristiyano, I encourage you. No? To encourage each and every one. Sabi nga po, nung sumulat ng Hebrew, diba? Encourage one another daily. Araw-araw, kailangan encourage natin. Maraming tao na nangihina. Maraming tao na nangihina ng encouragement. And I know, lahat tayo dito nangangailangan ng encouragement. Pati ako. Hindi ako sasalita ako rito, pero ako rin kailangan ko encouragement. Alam po ninyo, no? Kung titignan natin ang buhay natin sa mundong ito, sasabihin natin na wala na tayong pag-asa. Wala na tayong magagawa. Pero, ang Diyos ay kumikilos sa atin.
Amen po ba? Parang konti lang kausap ko. Amen. Meron, Pastor. Nakikinig kami. Pinapawisan ako eh. Okay. Alam po ninyo, na napakabuti ng Panginoon at tayo lahat ay binigyan niya ng karapatan at kalakasan upang maging encourager para sa iba. Amen. The encourager are we. Tama ba yung English ko? Tama na yun. Nandyan yun. Ayan, Pastor. Sige, The encourager are we, Christians. Alam po niyo, no? Tayo ilagay ng Diyos dito para maging encourager para sa lahat. Sabi ko nga, wala nabubuhay na Kristiyanong nag-iisa. Amen. Lahat tayo ay mayroong mga layunin dito. Hindi ka mabubuhay na hindi mo kasabay katabi mo. Hindi mo mabubuhay na hindi mo kasabay yung nasa kaliwa mo, nasa kanan mo. Alam po ninyo mga kapatid, tignan po ninyo. During the creation, sa Genesis, God created the heavens and the earth. And on the 6 days, sabi niya, lahat ng ginawa niya, sabi niya, lahat ng ito ay mabuti. It is good. Pero alam niyo ba na meron sinabi na, it is not good? Alam niyo kung ano yun? It is not good for a man to be alone. Di ba? It is not good for a man to be alone. So, anong ginawa ng Panginoon, ng Diyos? Nilikha niya si Eva. Para mayroong makasama si Adan. Para may makapelosip si Adan. Para may mag-encourage kay Adan. At kung ano man, ang mga bagay na pagsasama nila, magiging kalakasan nila ang bawat isa. Amen. Ganon din po tayo mga kapatid. Kailangan natin encouragement ng bawat isa. Alam po ninyo, no? Maraming bagay at maraming tao nangangailangan ng encouragement. Unang-una, yung mga may sakit. Yung mga may cancer. Kasi tama, no, mga kapatid. Meron tayong kapatid doon na meron siyang cancer. And then, umattend siya ng gawain ng Bible study. Na-encourage siya. The Sister Maria Usada na umattend sa Bible study nila. And you know what? Umattend siya sa church. Pinakilala sa akin si Sister Marie. Kinausap ko. Napakabuti ng Panginoon. Sa pag-uusap namin, pag tinitignan ko yung mukha niya, talagang napakadilim. Talagang nandun yung kalungkutan, nandun yung pag-aalala. Bakit? May sakit siyang cancer. And you know what? Hindi niya kumakain dito. Bibig. Dito siya kumakain sa tiyan. And one thing, yung anak niya maliit pa. Nakakalungkot, nakakawa. Sa pag-uusap namin, napagalabang ko, napagkalapit lang kami ng lugar. Kasi Batang Blumentritt po ako, siya ay taga-Tambunting. So, nagkakwentuhan kami. Kwentuhan. Yung ibang kaklase ko ng high school, mga kapitbahay niya. And then, sabi ko, di ba, sa Tambunting puro Iglesia ni Cristo nandun. Oo, ako Iglesia ni Cristo. Sabi niya, biro niyo mga kapatid, dahil sa encouragement na nakikita niya, dahil sa magagandang nakikita niya tungkol sa mga kapatid natin na nagsishare sa kanya ng gospel, naniwala siya sa Diyos. Nanalig siya sa Diyos. Ngayon nakita niyo, kung makikita niyo siya, nagparauto pa siya noon. Nasabi niya na talagang nakita ko